So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, tournament Atmos 2 na sa Insane Battles at supposedly itong Stuki vs MJC pang-apat dapat natin to, pero since wala ang Trudis versus Atticus, I don't know what happened on that battle. Meron bang hindi sumipot or something, I don't know. Wala akong idea. So sa mga nakakaalam, comment nyo na lang para informed din ako. So ayun, proceed tayo sa Stuki vs MJC. Hindi na ako magbibigay pa ng insights sa battle, sa dalawang battle MC na to. Kung nakasubaybay kayo sa channel natin, alam nyo na si Stuki ang nagkampiyon ng unang Atmos, which is na-review natin, no, sa channel natin. Then ayun, MJC, ilang beses ko na rin naman siya napanood, na-review ko na rin yung ibang battles niya. So let's see kung anong klaseng battle yung magiging tapatan ng dalawang to. So game. 32 lines per round. Pakinggan natin, Stuki. Game. Game! Anticipated daw tong battle na to. Kaya siguro marami ang pumusta. Pero bago ko ito umpisahan, Barney, kamusta? Gabi. Tangina. Forma pa lang. Alam nyo na, yung mga tira niya, bulok. Mahina at bulok. Suot niya yung costume niya na baby shotgun, kaya asahan nyo yung mga tira niya, supot. Tangina, sinama mo pa yung ate mo. Gago ka. Nasa gilid, nag-iisip. Tangina mo, wag mo na isama yung may camera. Ako sa'yo mismo yung pipitik. Game! Nung nag-chat ako kay Vincent, akala ko ako'y masi-scene zone. Yun ang eksakto ko na intro nung debut battle ko nung dito. Pero ngayong ako ay kasali, siya mismo nag-PM sa akin. Pero bago ko to umpisahan, welcome back sa Insane Battles. Yeah! Welcome back rin sa iyo, boy! Kasi pangatlong apak niya na rin. Dito sa ligang sa Rizal nakabase na aming lupain. Dalawa lang kayong outsider na makoy, tingin mo makakapag-angas kami? Huwag kang mag-alala, pabalik ng QC, kitang kakalad ka rin! Siya si MJC na repin top tier. Taga top tier na naman. Huli ko nakalaban dito, taga top tier. Pinauwi kong luhaan. Tingin mo maibabawi mo si Razik? Nagkakamali ka dyan. 2-time champ kalaban mo, boy. 2-time finalist ka lang. Sumali para... Woo! Nabanggit ni Razik yung champion siya ng nakalimutan ko lang kung anong liga yon. PRBL ba yun? So sa mga makakapanood netong Stuki vs MJC review ko at sa mga merong idea, sa pagkakalam ko, sa pagkatanda ko, sabi ni Razik sa battle nila PRBL champ. So tama ba na sa PRBL nagkampiyon si Stuki? At anong meaning ng PRBL, guys? So hindi ko pa masyadong na-explore ang ibang platform ng battle rap So dito pa ako. Unti-untiin natin yan soon. No, marami pa tayong balak gawin sa channel natin. Basta battles, reviewin natin yan. Pero nakafocus muna tayo sa mga major platforms natin. No? So yun, sa mga nakakaalam. So naging 2-time champ. So sa pagkakaalam ko, PRBL, anong meaning nun? And i-confirm ko lang sa inyo kung doon ba talaga. Tapos syempre sa Insane Battles siya ang nagkampiyon sa Atmos. Then kay MJC naman, so baka mapanood ni MJC to. Tanong ko na sa iyo, Rekta, MJC, 2 times finalist, anong liga? No, gusto ko lang malaman, no, para klaro din, no. So yun, proceed. Paan? Tingin mo maibabawi mo si Razik? Nagkakamali ka dyan. 2-time champ kalaban mo, boy. 2-time finalist ka lang.
Sumali para bumawi. Yung plano, alam na. Kaso paano mo siya igaganti sa akin kung tinalo ka lang niya? Tinalo ka ng tinalo ko, yung kwento ang kulit. Mga taga-top tier na binalato mo sa akin ay punit. Baka sabihin kaya nanalo dahil ako daw ay nagpagupit. Huwag na natin pag-usapan yung tungkol sa buhok. Baka humaba pa ulit. Nice. Ako'y nagpakilala ng Isto Cristo nung battle ko dito kay Triple Pride. Pero siya talaga yung tunay na Jesus na battle rapper ang disguise. Kasi siya si MJC. Mr. Jesus Christ. Gago. Diyos ka pala? Tangina mo. Kaya pala sa kanta, ikaw ay godly. Kaso nagkwento sa akin si Razik, sinipsip mo daw yung dila ng baklang bingot sa party. Tanginang Diyos to, napaka-nasty. Juice nasty, okay? Sa kanya na bad trip, pinatuwad si Gago. Balak sa kanya, Poncio Pilato. Hinubaran ng short kasama yung brief at sa kanyang puwit, dun siya pinako. Kinabukasan, naging ilustrado. Bumaba daw halaga niya bilang tao. Sa isip niya, yun ang nag-sink in. Di na daw siya iinom ulit. Katotohanang mapait kasi yung puwet niya di na virgin. Time. DMJC, pakinggan na. Okay. So, unahin natin yung unang-unang part ng round ni Stokey, no? Yung freestyle, I think freestyle yon, diba? So, akala ko nung una kasama yun sa pinakasulat niya. Akala ko nagkakaroon na naman ng problema si Stokey sa performance. Kasi diba nung na-review natin si Stokey sa battle niya kay... kanino ba yung battle yun? So, sa first round... I think DRD, kay DRD. Di ko na matandaan, basta medyo ang dami na rin nating na-review right after nung battle niya first round sa sa Atmos. So, ayun, unang battle 'di ba? Napanood natin 'yon na may mga tama DRD 'yun eh. Tapos Ice, 'di ba? Tama naman siguro. Kalimutan ko na. Okay. May nagka-problema sa performance si Stokey doon, diba? Sa delivery, medyo nakakalimutan niya. So, akala ko dito sa early part ng round 1 niya, ganun ulit, no? Akala ko mauulit yung ganong performance niya na magkakaroon ng stutter, ng stumbles, ng choke. Pero it turns out na freestyle pala yon, no? Para sa akin, no? Yung Barney, sinamon po yung ate mo. So, it turns out na for me, freestyle. So, pero still, inispit niya yon. And para sa akin, hindi naging helpful yon o hindi nakatulong yung freestyle na yun para makuha niya kaagad yung momentum. Sana, para sa akin lang naman. O kung para sa inyo is okay lang yon, no problem. Pero para sa akin, sana nag-proceed na kaagad si Stokey sa sa lines niya, sa sulat niya. Kasi para sa akin, mas naging effective, no? Kasi after ni Stokey, ma-spit yung freestyle niya, adlibs niya, naging powerful ulit eh. Na nagapang niya yung energy na hindi naging effective or hindi lumitaw dun sa freestyle niya, 'di ba? Okay yun, ginapang niya yun. Kaso yun nga, slow start, hindi nakatulong yung freestyle niya para sa akin. Pero still effective pa rin yung content, yung writtens. Tapos yung selfie bars konti na 2 times champ kalaban mo, boy, ikaw 2 times finalist. So okay na rin yun, na sabihin natin selfie bars. Ayun lang naman yung napansin kong selfie bars niya. Yung iba pasok pa rin naman. So ayun. Pero pinaka napansin ko lang dito is yung yung freestyle adlibs is not that helpful to begin with, di ba? Yun. So let's see kung anong ipapakita ni MJC para tapatan yung ganong round ni Stokey. Pero vulnerable yung round 1 ni Stokey, kayang-kayang tapatan yun, kayang-kayang talunin yun. Pero nonetheless, solid pa rin para kay Stokey. So ayun, MJC, proceed tayo. Hindi naaabot sulat mo, tol. Ano daw? Hindi naaabot sulat mo, tol. Ako daw si Barney. Yung joke mo ang witty, sir. Ikaw, tol, nakalabas to ka mo. Kamusta, Tweety Bird? Yo, game? Yeah! Siya,
Si Superman! Stuki na Superman. Who gone insane in insane battles and he thinks he actually own it. You have bypassed a lot of rules. Now this is the appeal from the trial court of the Kryptonians. You ain't shit to me, bruh. Yung respetong ibibigay mo sa akin, hindi pa yuko kundi liliyad. Maski kay Man of Steel ngayong gabi, akong creator mo, sa iyo magpatitibag. Ano gera na to? Game! Game! Tangina, tumba lahat ng kalaban niya dito sa insane. Di siya nagpakita ng weakness. Pero invest na si Vincent ay mag-invest sa may rapper na may big mess dun sa Motus panay English. Di na mapakinabangan yung bunga ng kampyon, parang prutas lang na seedless. O tangina ka, yung root chest mo ay too stretch, kaya paano ka papadayon? Mga taga Rizal lang din naman ang sa iyo sumasang-ayon, pero taga-tagig na to ngayon. Repin Binangonan pa rin siya. Kailangan niya yung i-representa kasi maraming rapper doon na kilala. Si Stuki ay picture frame. Para mapakinabangan, kailangan pang salangan ng imahe ng iba. At okay. Mo ka. Siyempre sila, Frus at Black 9, dun pa lang ay big check kung... Siyempre sila, Frus at Black 9, dun pa lang ay big check kung alam mo yung punchline sa utak mo si Singit. Sa sobrang gaya-gaya mo, ikaw na rin si Peep Threat. What up, Peep Threat? Na mukhang Peep Threat, dickhead okay. at gago pa. Kaya nga Man of Steel eh. Kasi ninakaw niya lang buong pagkatao niya, tarantado ka. Okay. Halos buong lifestyle ni Six Threat, tol, ginaya mo na. Nung napanood niya lang yung 30 versus Ban dun sa Motus, ayun, Bisaya na siya. Ang bantot ng childhood mo! Kasi pag naglalaro na ang mga bata, bihira ka lang sumali. Paano ba naman lagi itong taya, labas ngipin kasi palagi? Gago. Pagdating sa kakupalan, ako ang pinakamalala niya na bangungot. Sa sobrang laki ng labi niya, mukhang nilalandi niyan palagi ng bubuyog. At hindi niya masarayan kahit habang natutulog. Ang ina mo ka, unang salita niya kasing natutunan nung bata siya, puking ina. Ayun, pag pinapalo siya ng mama niya, yung labi niya, pinupuntirya. Pilipino ka ba? Pang Thailand kasi ang ganyang itsura, men. Gago. Unang kita ko nga sa'yo, akala ko ikaw yung kumanta ng Minang Deng. Yan! Minang Deng, lakakinang swang, lakakinang kingin na mo. Ngayon, timer oh. Kingin na mo. Kaya naman, ang katotohanan kaya naman, tinanggalan ko na ng kulay yung kampyonatong pinipinta niya. Paano mo aabutin na aking lalim kung kaya mo lang sisirin baha? Sige, pilitin mo, papatay ka sa simpleng kaba. Basta mga judges, tandaan nyo na lang kung sinong una lumabas ngipin, taya. Okay, ito isa sa mga gusto ko sa performance palagi ni MJC is yung kung paano niya dinideliver yung bawat lines niya. Kasi may DN, may puwersa, may punto. Alam mo 'yun, mararamdaman mo yung yung intensity ng bawat linya dahil sa kung paano niya dinideliver 'yon, kung paano dapat ganito lang kahina yung boses, dapat ganito lang kalakas yung boses dito. 'Di ba? So, isa sa mga gusto ko sa habang nagpe-perform or habang pinapanood ko si MJC bumattle o mag-perform sa ganitong klaseng art is yung delivery, solid men. Tapos sa round 1 naman, medyo hesitant pa ako dito. Pwede kong ibigay kay Stuki, pwede kong ibigay kay MJC. Medyo para sa akin hindi pa nakukuha ni MJC yung pinaka turning point or sabihin nating momentum niya. So akala ko magtutuloy-tuloy yung yung first half niya kasi yung first half ayos maganda. So pinakinggan ko yon, solid yon. Pero unti-unting para sa akin lang naman, medyo na hindi nagtuloy-tuloy yung ganong energy na pataas. Kumbaga, nung na-hit niya yung pinaka mataas na, sabihin natin pinaka-peak ng round 1 niya,
na nagstay siya doon, hindi na tumuloy-tuloy pataas. So mahirap yung round 1 to be honest, kasi hinanapan ko si MJC ng epektibong punchline for Stuki. Sabi natin nagantay ako ng isa, dalawang effective punchline para sa akin siya na yung iboboto ko sa round 1, pero it turns out na tapos na yung round 1, medyo nabitin lang ako. Yun siguro yung pinaka best way to describe na sa round 1 ni MJC. Medyo nabitin lang ako dun sa content niya. Pero so far, ang ganda nung delivery. Ramdam mo yung intensity, yung puwersa, yung energy ng round 1. Kay Stuki naman, sabi ko nga hindi nakatulong yung freestyle niya, kasi kung sabi natin tanggalin natin yung freestyle at pumasok agad si Stuki sa writtens niya, mas powerful sana yun, kasi syempre mas kakagatin ng tao agad yung mga effective lines niya, no? So ganun ko siya napanood, no? Slow start, MJC naman hindi nagtuloy-tuloy pataas hanggang dulo, no? Gets nyo? Kumbaga si Stuki flat nung una, tapos pataas ng pataas. Si MJC naman pataas, tapos nung pinakamataas na nagstay na doon, hindi nagtuloy-tuloy pataas hanggang sa matapos. So parang ganon. So pwede kong ibigay kay Stuki, pwede kong ibigay kay MJC yung round 1, pero wala akong to be honest, wala akong sapat na reason para ibigay kay Stuki or kay MJC yun, kasi para sa akin it's a tight, no? Masikip, mahirap butasan yung ganung round, no? Kaya para sa akin tabla yun sa 8 puntos. Kung makapanood man to na MJC, medyo nakulangan lang ako dun sa sulat or punchline sa round 1. So let's see sa 2 and 3 kung magkakaroon ng mataas na enerhiya. So or mataas or malakas na punches sa both MCs, no? Yun nga. Ayoko, sabi ko nga ilang beses ko na to sinasabi sa mga reviews ko, ayoko ibigay kay MCA or kay MCB yung boto ko na hindi ako nasa satisfied sa explanation ko, guys. So kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong sapat na rason para ibigay kay Stuki or kay MJC yung round, kasi para sa akin tight sobrang sikip nung round 1. Dikit talaga yun para sa akin. So yun, I think na share ko, na explain ko naman yung side ko kung bakit ko itatabla yung round 1. So yun, tabla muna sa 8 puntos yun, guys. Round 2 pakinggan natin. Mabas ngipin, taya. Tagatagig na daw ako. Masasabi ko, puking ina mo. Hindi pa ako tagatagig kasi kakalipat lang namin 2 weeks ago. Tapos, ginagaya ko doon si 6th threat, ako si 5th threat. Tanga, pag ginaya mo si 6, pang 7 ka na. Bobo ka ba? Tapos tatanggalan niya daw ako ng kulay. Masyado kang gago, pre. Ikaw naman lalagyan kita. Kulay violet. Game! Anong akala mo di ko babanggitin yung siomay? Well, nagkakamali ka, gago. Pag-usapan natin yung siomay mo na yung laman, may galis ng aso. One time, nag-story ko. Kadiri. Tulad ng ginagawa niya lagi. Nag-i-steam siya nun ng siomay. Napanood ko mga 12:00 ng tanghali. Nakakatakam talaga yun, pare. Kaya nung umpisa, wala akong masabi. Kaso, biglang umiyak na yung aso sa gilid, na yung kamay at paa, parehas nakatali. Kaya pala may choices sa siomay mo. Kasi iba-iba yung klase. Tapos yung presyo, nakadepende na sa kung ano ba yung lahi. Gago. Yung pinakamahal, syempre yung hybrid. Ang mas mabenta sa marami. Tapos yung pinakamura naman, yung asong kumakain ng sariling tae. Tangina mo, man's best friend yun. Yung ginawa mo tuloy wrong move. Nagbebenta siya ng siomay na gawa sa aso. Yun ang pagkakaintindi niya sa dog food. Nagbabuy and sell rin to ng aso. Bumibili kahit walang bakuna. Bibilhin niya yung aso, malusog pa. Tapos pag binenta niya, luto na. Gago. Kaya usapang talento, eto ka. Saludo sa pagiging tunay. Biruin mo, rapper na vendor pa. Sino ka? Si DJ Bombay. Kasi bumabati lang daw siya.
para na lang magbenta sa atin. Wala namang pinagkaiba produkto at letra mo, parehas unhealthy hinahain. May James ka sa pangalan, di ba? Itong si James, yung battle rap scene ang ginawang target ng kanyang market. Kaya hanggang luto-luto ka na lang, di ka na magkakampyon, James Harden. Kaya ka sumali kasi tingin mo, makakasabay ka pa rin. Usapan dito, 32 lines lang sa pagpanday ng patalim. Garantisado, persa ng dakdak ko'y kaya kang patayin. Pagka 32 ko'y nakakasyak at tumatangay ng ring. Nandito para libre mag-promote ng mas lumawak pa ang market. Gago, hindi yan mabuboost, kailangan mong magbayad pare. Kung ba't yung business mo nasali, siraan ng buhay tol sa battle. Kaya bankrupt yung Shenyang Siomai pag-upload dito sa channel. Okay. Shoutout kay MJC. Shoutout sa Shenyang Siomai. So, sayang hindi ko pa na tikman yung Shenyang Siomai na yun kasi dapat alam ko order kami nung ahon ata. Hindi ko na matanda. Tama, ahon. Kaso hindi nagre-reply si MJC. Tangina, gutom na kami no, nang haba ng pila sa syempre sa The Tent pucha. Chinat ko dun si Stokey, si MJC. Pero yun. Never. Okay, proceed. Tayo. Pero yun, shoutout kay MJC. Shoutout sa Shenyang Siomai. Matitikman din namin yan soon. So, ayun, kay Stokey naman, I think hindi naging epektibo yung buong first half ni Stokey. Yung about dun sa Siomai na may galis ng aso. Medyo hindi ganun ka-epektibo yun para sa akin. Tapos, ang highlights lang kasi ng round 2 ni Stokey is yung yung Siomai tsaka yung NBA, no? NBA players, no? James Harden, Shaq, 'di ba? So, parang doon lang umikot yung round 2 ni Stokey. And yung second half niya yung para sa akin kumukonekta kay MJC. Pero yung Shenyang Siomai or yung Siomai na may galis ng aso something, medyo hindi naging ganun ka-epektibo yun. Oo, nakakatawa yung ibang linya, pero I think hindi siya ganun hindi ganun pang tournament or pang battle against MJC. Yes, direkta kay MJC yun kasi business niya yun, pero I think hindi naging ganun hindi naging creative si Stokey sa angle na yun kasi possible or pwede siya pang gawan ng iba't ibang iba't ibang punchlines, iba't ibang branches para mas maging effective, pero dun sa napili ni Stokey na yung ganong angulo medyo hindi naging effective yun. Then switch ng references, NBA players, yun, maganda yun. James, hanggang luto na lang, kampyonato, hindi maging kampyonato. Yung Shaq ko, kumukuha ng ring. So, yun, okay yun, yung second half. Kaya para sa akin, yung second half yung naging effective para kay Stokey at ayun yung pinaka nagdala. So, ayun, again, vulnerable lang round 2. Pero, I think, kung ipapakita ni MJC yung katulad ng round 1 niya, kailangan niya pa ng, sorry. Kailangan, lagpasan ni MJC yung performance niya sa round 1 para makuha niya tong round 2 kasi medyo hindi talaga naging balance yung atake ni ni Stokey. So let's see, pakinggan natin. MJC, pakinggan natin Nakangawit pala pag nakasara lang ilabi. Iniisip ko tuloy paano lang pag nakabukas palagi. Tsaka yung Shenyang Siomai, dinamay na naman neto. Ang sarap mo na batukan. Asar-asarin mo lang yung Shenyang Siomai, tol. Ganyan na ganyan din yung mga naging regular customer ko kalaunan. Kupal. Lumabas pa rin ngipin niya no? Halatang hindi pa rin natuto. Tanda mo na lang, Stokey, na palaging panalo sa laro kung sino man ang pasimuno. Game! Game! Nung nag-post ako ng fitness journey ko, nag-comment sa akin si Stokey. Gusto niya daw ako gayahin at tigilan na din yung pag-yosi.
6 months daw niyang balak mawala. Monk mode pag iniklian. Sa sobrang ganda ng agenda niya sa buhay niya, yung ex niya sa pilitan niyang hiniwalayan. Shit's about to get real. Tangina mo, monk mode ka pa, may gusto ka na palang maiatang. Hiniwalayan mo si Diana kasi may trabaho ka na at sa tingin mo wala na siyang pakinabang. Real talk yun, tol! Di ba siya yung kasama mo nung 2 beses ka nagkampiyon? Sa likod mo palagi siyang dama. Nung mga panahong walang-wala ka pa, tapos nung nagkaroon ka na, ikaw naman yung nawala. Paano kung hindi mo siya makilala? Paano kung hindi mo siya nakilala? Malakagome ang senaryo, mga bes. Panay, praise the Lord tong sadista magmahal tapos naiirita kapag may challenges. May kagaguhan to si Stuki kay Diana bago niya inalis kasi yung isa low-key habang dun siya nag-manifest. You already know this is not a quest. Tangina mo, sabi mo pa kay Rasik, yung para sa respeto, anong kaya mong gawin? Ikaw naman para sa kampyonato, yung ex mong si Diana, nagawa mong tablahin. Nagawa mong tablahin, tol. Shit, nagawa mong tablahin. Tanginan to, pag nagkakampyon, nag-iiba ng girlfriend. Sa bago na itong GF, huwag kang masyadong mangamba. Di ko na to pag-advancein sa next round para habang buhay na kayong dalawa at pumpulan ng mga tupa na lampa. Ano, corny ba? Porkit home court mo to, tingin mo din na nila ako tatawanan? Sa sobrang liit ng jowa mo, pag naglalakad kayo, sa leg mo siya inahawakan! Umpisaan na natin na sa rin yung jowa mo na King Kong. Gago. Sa sobrang ganda, putang ina, dineklara siyang Miss Minion. At swerte naman talaga to si Stuki. Sana si ating Unano hindi mag-iba. Hindi niya na kailangan mag-share ng mga lucky charms sa FB. Kasi may duwende naman palagi sa tabi niya. Yang jowa mong leprechaun! Ang paniniwala, make-up una muna. Tauhan nata yan sa Chocolate Factory kasi yung height niya pang umpa-lumpa. Dudang-duda ako nung unang-una kasi tangina niya. Wonder Woman talaga tingin ko sa kanya kasi nagwa-wonder ako kung woman ba talaga siya. Tangina mo ka. Kaya, nagwa-wonder ako kung woman ba talaga siya. Oh, Makate, masakit! Hindi ba direct ay Stuki? Ang aking diss tonight? Ano bang inaasahan nyo? Di ba si Superman to? Di ginamit ko na yung kryptonite. Tanggalan ng will to fight. Di ba siya yung lakas mo sa araw-araw na sasapit? Kaya naglatag ako ng katotohanan mula sa ex mo tsaka sa girlfriend mo na pangit. Kaya ang gusto mo na lirikalan sa round 3, kalagayan mo may banta. Sa round 3 mo lang kaya magpakalirikal. Ako sa buong battle ko ginawa. Agree ako dun sa ender ni MJC. Tangina, lyrical talaga. Yun talaga yung naging sandata ni MJC sa rounds 1 and 2 kaya medyo nahihirapan ako balansehin tong battle na to kasi magkaiba sila ng atake sa bawat isa. Pero round 2 may mga slip up si MJC so alam niyo naman kapag tournament ang nire-review natin, sobrang stricto natin sa mga ganong slip ups, no? So, I think may 2 siyang slip ups doon. So, I think sayang no? Sayang kasi nakuha na ni Stuki ni MJC yung momentum niya. Kumbaga, sabi ko, if matatapos niya to ng maayos, ibibigay ko sa kanya yung round. Tapos, nagkaroon siya ng medyo nakalimot siya ng konti doon. So, malaking rin yun. Although, sobrang minimal, pero naulit sa bandang second half, medyo naulit yun. So, parang ang ginawa ko na lang, kinonsider ko na lang na yung slip-ups slip-ups, tumbles ni MJC versus dun sa first half ni Stuki na hindi naging ganun ka-epektibo. So, yun yung pinagbasehan ko. Kasi, kumbaga, ayun na lang yung pinagtapat ko na para mag-cancel out. Nagets nyo? Para mag-cancel out yung dalawang dumi nila dun sa performance, no? Although di naman ganun kadumi yung kay Stuki kasi ineffective lang naman yung ganong angulo para sa akin. Then kay MJC naman is
nagkaroon siya ng stumble stutter. So parehas hindi yun yung hindi yun yung A game nila. So let's proceed sa second half ni Stuckey at dun sa mga malinis na perform na lines ni MJC. So parehas ulit sila dito na hindi ganoon ka epektibo. So tanginang gulo ng battle na to. Nahihirapan ako. Pang ilang battle review natin to? Pangatlo to eh. 'Di ba? Pero ganito kagad kahirap yung battle na napanood ko sa first round. Bracket A to guys, bracket A. Ano pa kaya sa bracket B? May Dave Denver dun, may JL, sila pa yung magtatapat sa una. Tapos fuck. Tayo na binibigyan ako ng sakit sa ulo ng insane battles. Okay. Tayo na real talk, nahihirapan ako pumili sa round 2. Kasi ito ulitin ko lang kung malinis na itawid ni MJC yun, kanya yun. Sabihin nating effective na angle din yung ginamit ni Stuckey, possible mabigay rin natin sa kanya yun. Kaso it's too hard to decide, guys. Parehas silang si Stuckey may mahinang angulo, ineffective. Si MJC may slip up stumble. So ang hirap balansehin nun. Parehas silang may malakas na punchlines references tulad ni Stuckey, yung NBA players na nabanggit niya. Kay naman kay MJC naman yung personals niya. Okay din yun. So 'di ba ang hirap? So titimbangay mo siya kung para sa'yo sino Pero katulad ng round 1, guys, can't decide kung sino yung nanalo sa dalawa na yun. Kasi kung babalikan ko ulit yung kung titignan ko ulit yung round 1 battle nila, di ba? Dikit na dikit yun. Hindi rin ako makakuha ng explanation dun kung sino yung lumabang sa dalawang MC. So pagdating sa round 2, nagbaka sakali ako na baka may makuha akong vote doon, pero ayun, magkaroon ng dumi sa performance si MJC, kaya para sa akin tabla ulit sa round 2. So parehas silang hindi pa nakakakuha ng solidong round. Parehas silang hindi pa nakakakuha ng momentum na pinaka-momentum, no? So, ayun yung pinaka nakita ko dito sa battle na to. First 2 rounds sobrang dikit. 'Di ba? Ewan ko lang kung sa live kung nakapag-decide kaagad yung mga judges dito. Pero sa YouTube, sa online, sumasakit yung ulo kung sino yung dapat iboto sa first 2 rounds. Pero, yun, para sa akin, tabla yung first 2 rounds. Diba? So, bago tayo mag-proceed sa round 3, gusto ko mag-recall. Diba? Kasi crucial yung round 3 Kailangan natin makapili na sa round 3. Kaya kailangan natin mag-recall muna sa 1 and 2. Sa 1 and 2, ni Stuckey, sabi ko nga, hindi nakatulong yung mga freestyle niya. Instead, hindi nakatulong yung freestyle niya. Kumbaga, kung nag-start si Stuckey sa pinakasulat niya, makukuha niya kaagad at yung momentum, di ba? So kay MJC naman sa round 1, nakuha na niya yung momentum niya, kaso naputol, hindi na tumaas, nag-stay na lang siya doon. So sa ganong performance, I think pumantay lang siya sa round 1 ni Stuckey, kasi naging effective din yung pinakasulat ni Stuckey doon. So, yun. Round 1 tie talaga yon sa 8. Pagdating sa round 2, Stuckey, buong first half niya about dun sa Shengyan Siomai or sa Siomai, sa Aso, hindi naging ganun ka-epektibo yun. Even sabihin nating direct yon kay MJC, since business ni MJC yun. Shoutout MJC. So, ayun, medyo hindi naging ganun ka, parang ang komplikado ng pagsilip ni Stuckey sa ganung angulo. Hindi niya nagawan ng branches or creative
punchlines doon. Kay MJC naman, sa kanya na yun eh. Sa kanya na, tol. Sa'yo na yun, MJC, tropa. Sa'yo na yun. Kaso nagkaroon ka ng problema sa pag-deliver. Nagkaroon ka ng stumbles, nagkaroon ka ng stutter. So, I think ayun lang yung naging ayun lang yung naging rason ko para mahirapan sa pag-judge sa round 2. So, ayun. Tie sa round 2. Pares yun, 8. So, pares silang may 16 points both MC rounds 1 and 2, 16 points. So, let's proceed sa round 3, guys. So, tangina, sumasakit yung ulo ko sa battle. Hindi pa to finals, Hindi pa to finals. Eliminations pa lang to ng bracket A. Ganito na yung pinapakitang performance. So, ano pa kayo sa bracket B? So, game. Round 3. Ulul, mukha mo. Round 2, yung X tsaka GF ko ang bottom line niya. Kamustahin natin yung bago mong GF kasing taba ni Dodong Saipa. Legit, tangina kung nakita nyo, gago. Sorry. Hindi, kasing taba lang naman, kasing taba lang. Kasing taba lang. Nadadami ng GF ang puta. Alam mong di ako ganyan, kaya sa akin wrong yan. Ikaw nga naghiwalay rin kayo ng GF mo, di ba? Tapos yung bago mong GF na ginawa mong rebound, kamukha ni Rodman. Rebound, Rodman. Hey! Freestyle lang yun, gago. Game! Malamang hindi pa ito nasabi sa'yo kahit mismo ng yung big dog. Tangina mo, MJC! Mukha kang may Down syndrome. May hahaling tulad ka kay Mr. Phoebus. Mongoloid kapag nag-intro. At ngayon pumasok ka sa insane, lalabas kang may iskitso. Diskarte niya sa battle generic, puro multi lang pinapakita. Kaya pagdating sa angle, siya ay 10 beats pagkatamad ng humagilap. Tas nagagawa mo pang gumaan bars? Well, para sa akin tol, mali yan. Magsasayang ka lang na bala pag sa angle ng kalaban, di ka marunong sumipat. Kahit nakapikit, basta makasuntok na lang. Hanggang maubos ang kanyang energy. Nakakatakot ka makasparing sa boxing par. Nang bubugbog ka ng referee. At saka magmula nung ikay mag-weight loss, yung mga bara mo mas lalo lang gumaan. At saka para kang si Apo kasi ang bilis mo rin pumayat. Anong dahilan? Ba't bigla kang payat? Pwede kwento mo sa amin para kami ay malinawan, ha? Siguro pinipigilan mo nang magluto ng pansit canton pag madaling araw na. Hindi, nagsasyabu talaga to. Di lang kita sa hulma ng panga. Daing niya pa si Westbrook pag coast to coast sa sobrang bilis niyang bumaba. Kaya kung sakali mang bahain yung QC kasi sobrang inulan, siya ay handa. Tamang lutang na to si Lodi kapag inupuan niya na yung bangka. Inupuan niya na yung bangka. Yun ang conclusion, ba't bigla siyang payat? Lahat kami ngayon na gets na. Magpapagutom, bigla magbabatak, plus tamang jogging pa sa EDSA. Tangina. Sabi mo pa magchichamp ka rin kaso sa ibang liga. Gumising ka, putang ina mo. Ibabalik kita sa top tier hanggang sa dun ka na lang maglaro. May pag-asa ka lang, tol, sa walang dating. Parang Atticus kapag no-show. Dito pa umasa na magkakaring. Di ka nga makapag-champion sa iyong home court. Speaking of home court, inaya siya mag-battle ng host ng top tier. Nagawa niya rin na magpatol. Kaya pagtapos mo siyang kalabanin kay Vince, humingi siya ng pabor. Yung presidente nyo, Mala Duterte, nanilibre ka ng ataol. Napansin niya kasi pag nagtrabaho ko, mala 6 threat, kaya itinimbre ka sa tirador. Kaya naman, itong si MJ, biktima ng extrajudicial killing. Ngayon ramdam mong nasa top pagkat sa ceiling nakabitin. Di makakapag next stage to si Iha. At para dito sa akin last line, itong si MJ labas dila kapag nakita nyo ng hang. Okay, so hindi nyo ina-expect kung round 3 para kay Stuki, So, real talk, hindi nyo ina-expect ko. Kasi, yung last na battle na napanood ko si Stuki against Razik pa yon, at tangina sobrang solid ng performance niya doon. And para sa akin, sa pinakita ni Stuki dito sa all 3 rounds, mas malakas pa yung Stuki na lumaban kay Razik. So, medyo nakulangan ako sa
sulat ni Stuki 1, 2, 3. So na ano siya, na wala, no, nawala yung pagiging agresibo, nawala yung gigil, nawala yung basta ang daming nawala sa past battle niya na na-review ko. So ibang Stuki yung lumaban kay Razik at ibang Stuki din yung lumaban dito kay MJC. So far yung buong round 3 ni Stuki, I think hindi ganun ka powerful yon. So medyo flat yon, dead air yon. So yun. So tignan natin kung makakakuha na tayo ng best explanation para mamili, no? So kasi 1 and 2 sobrang tight eh. So tignan natin round 3. JC. Game! Sabi niya, binaba daw yung QC. Ang loudmouth mo, pre. Hindi kami binaba sa QC, tol. Nasa high grounds kami. Wak. Yo, game! Round 3. Open casket. Game. Sa round 3, hinihiling ko na pakibukas ang tenga sa parating na topic na itatakel. Oras na para i-breakdown lahat ng mga kalokohan ni Stuki sa battle. Ganito siya maging rapper. Sa FRBL at Motus, palaging sinasabi niyang sa tournament magiging seryoso. Partida short prep ako. 7 hours preparation. Kupal ka ba, boss? Ayon sa tumal na laos kalaunan na batukan kadaunang panuntunang pinatos. Kasi unang laban niya sa FRBL kay Ice, natalo po siya dun. Unang laban niya dun sa Motus kay Prince, natalo yung kampyon. Napansin nyo ba kung paano to palaging nabaon, kaso di nyo yung dama kasi marami tong rason. Tangina, ang ganda ng debut mo sa FRBL at Motus. Palaging big event, no hassle. Yan ang big achievement mo sa big stage, ang maging biggest failure sa battle. Tangina, starter boy at chokerista. Kada laban sa mga big league, wala na sa iyong nalilinlang. Apelyido mo siguro Bilyar kasi si Mark tahimik lang. Tangina mo, baka naman sabihin mo at least active ka palagi. Active ka? Active ka? Aktivista ka pala eh. Tangina, kada buwan ay bumabattle. Response naman sa kanya ng crowd, fuck you. Stuki, pag palaging available ng supply, mas bumababa ang value. That's true. Kasi Stuki, ilang beses na ba nagamit yung key sa Stuki? Ginasgas na nila kaso sa kababawan. Kaya sa unang stage mo na paglaban ay di mo inasahan na sa key mo ka sumalang at ipilit man natili ay hindi maaagapan. Kaya tangina mo, Stu! Panisto sa akin. Mas maaroma ang mga pakuluko. Ikaw may stew na sa pangalan pero wala pang mga bagong putahing niluluto, di ba? Kasi ano ba style neto? Line marking, tapos konting forward setup, tapos reference na mga basketball sheet, tapos ayun! Stuki! Bakit, tol? Kinangina mo ka, ikaw lang ang kauna-una ang rapper na nagsabing ang genre mo basketball! Tol, ang genre ginagamit sa music or any kind of subject matter. Sana yung tatay mo nagsuot ng protection. Ang tawag sa basketball, MMA, UFC, or any kind of sports, profession! Kaya nga ang katotohanan sa pagiging champ niya ay mas karumal-dumal pa pangako. Nagpagupit ba talaga siya para sa finals? Hindi. Required lang talaga yun sa papasukan niyang trabaho. Kaya nagawang ipag-groom ng recruiter yung bagong alaga nilang aso. Hindi yung para sa satisfaction nating mga audience, kundi para sa satisfaction ng kanyang amo. Tapos, glinorify niya masyado. Feeling nila tuloy, sobrang genius mong nilalang. Kahit naman si Vincent Stuki matutuwa pag nakakita ng bagong gupit na Shih Tzu sa daan. Kaya nabisto malamang. Boss, formal na ka pa ako ng maayos. Nakabarong yung pinalaban sa hamon. Di naman slow natin, hindi na gets eh. Boss, formal. Nakapako ng maayos. Nakabarong yung pinalaban sa hamon. Kaya kung dito ka sa Insane Battles nag-champion, edi mas lalo pang umayo na binitbit kita pabalik na nakasilid na sa kabarong motherfucker. MJC is my name. And I will get the throne back killing. If it's not for the pain, then it's for the way home winning.
Close casket time! Tong ina mo! Gago, ayun na. Tinapos ni MJC sa round 3. Shoutout kay MJC. Sa'yo yung round 3, tol. 9-7 yon. Sa'yo yun. So, rounds 1 and 2, di pa ako makapag-decide. Sobrang dikit nun. Sobrang hassle mag-isip kung paano ko ika-clarify ng maayos sa inyo at masatisfied ako sa explanation ko. 1 and 2, sobrang dikit. I can't decide talaga doon. So, round 3, bumaba lalo yung energy ni Stuki. Naging flat, naging dead air. Then si MJC, grabe yung mga punto niya doon. Still yung power, yung yung intensity ng bawat linya, yung paano niya dinideliver yon, nandun eh. Buong buo. Hindi niya tayo binigo dun sa performance niya. Although sa round 2 nagkaroon siya ng stumble stutter, pero 1, 2 and 3 grabe yung intensity ng bawat linya. And round 3 ayun yung pinakamalakas. Grabe yun. Gusto kong ulitin yung round 3 eh. Sa akin na real talk men, gusto kong pakinggan ulit yung round 3 ni MJC sa sobrang ganda ng pagkaka-construct niya doon. Ang ganda ng pagkakahatid niya ng mga punto. Yung mga gusto niyang sabihin sa round 3 na nasabi niya ng maayos at ng malinis kay Stuki. Yung pag-breakdown niya sa kay Stuki, no? Yung mga debut battle niya sa FRBL, sa Motus, naging effective yun kasi napanood ko yung battle ni Stuki sa sa Motus against sa Prince sa Ultimo 2. So panood ko yun. So Battle of the Champs nga yun champ ng Insane tsaka champ ng ng Pulo. So inaabangan ko rin yung yung battle na yun kasi bago ko pa nakita o bago ko pa napanood yung battle na yun, nakita ko na sa Facebook na yun nga, champion si Stuki ng Insane Battles at alam ko na rin na si Prince nun is champion na rin ng Pulo. So nung nakita ko yung poster, ang ganda nung lineup, nagustuhan ko yung lineup kaya sabi ko champ versus champ ka. So medyo na-disappoint ako kay Stuki nun kasi hindi nga siya ganun prepared. Tapos ngayon ginawang bala ni MJC yun at para sa akin na nagawan niya or nalatagan niya ng maayos at ng malinis na na mga bara. So props kay MJC. Malinaw na malinaw round 3 sa kanya yon. Tangin na solid nun. Ang ganda nung breakdown niya doon, solid yon. Kung ganito yung pinakita ni MJC sa 1 and 2, ganito kalinis, possible mas mabilis ako nakakapag-decide mas klaro kung may explain sa inyo yon. Pero 1 and 2 tangin na sobrang dikit talaga noon. Pero yung round 3 solid nun. Grabe, sarap pakinggan nun. Sarap ulitin nun ulit. So, siguro ulitin ko na lang off-cam yun. Kasi medyo mahaba na yung content natin, yung video natin. Pero, round 3 malinaw. MJC yun, 9 points. So, 8-8-9, that's 25 points for MJC. Stuki, 8-8-7, pababa. So, that's 23. 25-23. 1 and 2 tie para sa akin. Pero yung round 3, kuwang-kuha na ni MJC yun. So, deserve ni MJC mag-proceed sa second round. Kaya, kanya yun. Grabing laban yun. Ito, ang boto ng Urado. 3-0. Takin na 3-0. Mag-ingay tayo lahat. Advancing sa tournament. MJC. Yon, tangina. Actually, pinaganda ko na mabuti si Stuki. Tangina, rinespeto ko siya. Kaya ganun. Yon, shoutout muna tayo ng marami. Kasi ang layo nito, putang ina. Yon, shoutout kay Ronzo B2 and manager Tropang Aso, Carlo Paraelo, aka Carl, Joshua Manalo, Tos Pecaro, Nicky Taitz. Shoutout na lang sa lahat ng trabaho ko. Maraming salamat, Insane. Tsaka kay Ate Win, kay Ate Kus, kay Shouja. MJC versus 2K. Binoto ko hindi, maganda yung battle. Unti lang yung lamang nung kalaban. Nakita ko
sa sulat ni MJC, parang yung lamang nung kalaban. Nakita ko sa sulat ni MJC, parang mas malawak pa, mas maraming punto. Yes, mas maraming punto. Parang Agree kay Manda Baliw dito na mas maraming punto yung kay MJC. naputasan niya si Stuki. Noorin nyo na lang, ang daming pumasok. Pero pras pa rin kay Stuki. Ganda ng laban, walang na perfect nila, okay. Nag-enjoy kami. Ang boto ko, MJC. Yo, Oxman, Stuki versus MJC. Binoto ko si MJC. Sa round 1 para sa akin, tikit lang. Parang mas lamang pa nga tingin ko si si MJC. Kasi yung first round pa lang ni Stuki, putang na, on the spot yun kumbaga parang freestyle. Pero kanina natin na tabla yun. Sa round 2 naman, kay MJC ako din. O round 1 tinabla niya, 'di ba? Ganong kahirap yung round 1. So tinabla niya 'yon. Sa round 2 nag-isip pa nga siya, oh. So kala ko itatabla niya rin yung round 2 eh. Hibla lang. Tapos pagdating ng round 3, puta, sobra na yung ginawa ni MJC. Oh, solid talaga yung round 3 ni MJC, men. Sa kanya talaga 'yon. Para sa akin, tangin na lakas na lang. Incognito, round 1 slight edge para kay MJC para sa akin, and round 2 mas mahaba yung round ni MJC pero sa kanya pa rin napupunta yung round 1, and round 3 nandun na yung pinakamalaking edge ng laban, which is nakuha pa rin MJC, all 3 rounds MJC. Ayun, so si Oxmag ba yun, yung bumoto ng tabla sa 1? So ayun pero kitang-kita naman sa judges na sobrang nahihirapan sila. Sabi pa nga ni Manda, sobrang dikit lang ng agwat, 'di ba? Sobrang liit lang daw. Sobrang ganda ng battle. Nabigla ako, guys, Pero in the other side naman, hindi naman ito yung ine-expect kong Stuki. Kasi nag-expect ako ng mas solidong Stuki since defending champion siya dito. Kumbaga, kailangan niyang kumbaga hindi lang yung kalaban niya yung kalaban, 'di ba? Pati yung sarili niya na kailangan maka-proceed ako maka-advance ako sa next round, 'di ba? So, andun yung pressure din kahit papaano. So, hindi ito yung ina-expect kong Stuki, 'di ba? Hindi ito yung Stuki na napanood ko laban kay Razik, kasi para sa akin mas malakas yung Stuki doon . So, tapos MJC naman, actually sa round 2 malinaw kanya na sana yun sana, no? Kung hindi lang siya nagkaroon ng stumbles or stutter doon, bibigay ko sa kanya yun. Pare sana kami ni Oxmag, no? Na 1 tabla, 2 and 3 MJC. Pero round 3, agree naman siguro lahat, no? Solid yung round 3 ni MJC. Tayo na. So ayun, shoutout kay MJC, men. Tayo na, solid mo dito, yawa. So I think wala kang battle sa round 2 no? Alam ko na banggit mo sa akin na hindi sumipot si Atticus. So kita-kits na lang tayo sa semis against Blazer. So yun. So ngayon, tapos na tayo sa bracket A, bracket B na tayo, pero pucha, loaded na ako, guys. Grabe yung battle na to. Sa Blazer Uncle Mac, Makoy Elboy, medyo nakukulangan pa ako . Pero props kay Blazer, tangina, napakasolido na performance niya. Tapos, medyo bitin pa ako doon, kaya umisa pa ako ng Makoy, Elboy. Tapos, pahinga muna, kumain muna. Tapos, Stuki vs MJC. Napuno ako ulit, guys, at ayoko na mag-review. Bukas na lang ulit ako magre-review. So, pahinga muna ako. Grabe yung battle na to. Sa tatlong battle na review ko ngayong araw, may mga pahinga naman yun, guys. Okay, maglala. Itong Stuki vs MJC, pinasakit yung ulo ko. Okay, so shoutout kay Stuki, props kay MJC. So yun, kita-kits tayo sa Blazer versus MJC na review. Pero syempre bago yon, bracket B muna, yung 4 na battle doon. Tapos yung quarters ni Blazer at
McCoy. So, yun. Kita kits, mga kumag. Peace out.